kasi I just made sure that my updates are actually available already. Don't worry, you can still pull up the rest of the videos that I'll be doing tomorrow for pharma. Although all their lectures of specific subjects will handle the pharma of their subject, kagaya sa psych. I-handle yan ng kung sino mga nag-type, kung si Teacher Ryan man, kung sa CD, si Sir Oro man, kung sa OB, may OB. Pero I'll cluster the IFC kasi yung seminar namin recently with SSBN is with the pharma as one of the Waterloo of foreign trained RNs, pati ng procedures. So, next meeting, integrate na lang tayo. Pero may isa akong video na hindi lang parental therapies ang rationalization doon, pati na yung mga medical reconciliation, procedures sa pharmacologic agents, pati na how to simplify yung mga pharmac agents in the limelight. Kasi alam ko, although na well-prepared na kayo at na well-read na kayo sa pharmacologic agents, hindi pa rin 95% ang confidence level nyo. As what I can provide to you, i-ano ko lang, i-encode ko or isulat ulit ang sa seminar namin kasi pati na sa doctorate, how to simplify it for pharmacy exams, tinan nyo naman ang penmanship ko. Di ba? I-simplify ko yan, isend ko sa inyo at i-lecture ko ulit in one series. Okay, so i-record ko muna ito. Dali, record, share screen natin. So nagpahinga na yung dalawa, so pwede naman nilang i-pull up yon. Or, okay, kasi importante yung sa test, okay, I can actually get their feedback on and on the results. Okay, sandali, ayan na. Okay, test. Yun siya. Okay, so, slides ko. Ayun, ang dami ko pa talagang explain. Kaya hindi talaga magkasya sa 8 hours na IFC. Kaya nga sinasabi ni sir, pa-test mo sila ahead of time. Okay, sabi ko sa 4 na oras na rationalization and focus, I made sure na itong surest things that will come out, ang nauna ko muna kasi nga based on survey, nakakaligtaan. Okay, so, dalawa na lang ang hindi natin na-discuss na parental therapist at unfortunately, na-delete ko siya, sandali. Yung slides ko. Med-add. Okay, let's simplify TPN. TPN is the highly concentrated glucose solution. So, ano ang direct complication ng total parenteral nutrition? The indirect complication is hypoglycemia. Kasi there's a chance na, kasi hindi siya pre-pack, yan, mga ganyan pre-pack. Pero most of the time, hindi siya pre-packed. It is calculated based on the needs of the client, the condition, and the weight of the client. So sa total parenteral nutrition, similar naman ang principle sa peripheral parenteral nutrition. Yun nga lang, it will last only for what? For 1 to 2 weeks lang PPN. Kung i-entertain mo na kailangan ng tao ng nutrition through parenteral means for more than 2 weeks, then PPN. Ang main difference nila is that ang peripheral parenteral nutrition is short-lived, short ang time span, mas mataas ang fluid volume. Kasi mas diluted siya eh. Kasi pag TNA solution na may lipids, walang filter, kahit 1 liter per day lang siya, kaya na. Concentrated siya eh. Kasi may lipids siya, 9 calories per gram of lipids, right? Kung puro carbs and protein lang, total parenteral nutrition lang per se, 2 to 3 liters per day. So, kaya every 8 hours ka nag-change. Ito, okay, once a day, walang bacterial filters. May filter, so mapigilan mong embolism. Remember, pag may central lines ka, sa central line kinabit, it will last for a long time. Maintain strict aseptic technique, naka-infusion pump para walang fat embolism, air embolism, or bacterial bolus. Plus, na-regulate pa siya na hindi siya mag-hyper or hypoglycemia. Check sterile technique palagi. A certain placement by X-ray. Same.
Now, sa condition, ano daw ang difference ng TPN sa TNA solution? Ang TPN solution per se, carbs lang and protein, TNA may fat. Pero ang major difference na tinatanong, ang sa total parenteral nutrition versus peripheral parenteral nutrition. Ang PPN, pag in-anticipate mo na short-lived lang, ang need niya for GI rest, okay, kaya na niya maglunok, kaya niya na mag-liquid diet, a clear liquid, full liquid, then bland, then diet accelerated eventually. Temporary lang ang kanyang need for total for nutrition. At based on the key term, hindi niya talaga kailangan ng total na parenteral nutrition. Kayang-kaya niya na ma-feed siya through NGT. Okay, i-supplement lang. This is just for supplementation. At pwedeng ang volume nito, maramihan, walang restriction sa fluid ang tao na iti-TPN mo. Kasi hindi, na PPN pala, sorry. Sa PPN, pwede ka maging 5 liters a day, continuous ang, ano mo, tapos more ang solute, more ang solvent sa solute. Okay, ang concentration hindi ganun kalapot. Wala kang masyadong renal problem or fluid electrolyte imbalance, kaya pwede mas malaki ang fluid volume na dinilute talaga siya. Kagaya ng maraming forte mo sa D5LR, D10 water. In-incorporate lang yan, pinapa-increase lang ang osmolality para mas kompleto sa nutrients. Pwede na. Kasi hindi ka naman maging gabi ka undernourished kung kulang ka sa calories for ilang days. Pwede ka na mag-supplement ng NGT dyan or OGT. Or, eventually, after mga 3 days ng bowel rest, mag-start ka na gradually sa clear. Ang clear liquid, maximum yung 1 to 2 days sila ng full liquid. Full liquid mo na mga 5 days, ay, ang nutrient component nun, hindi makasustain ng life. So, magiging ma-shaded ang tao. So, dapat ang mga clear liquid and full liquid, it is just a transition hanggang magkaroon ka ng peristalsis or capacity to swallow. Check for gag reflex first before you feed patient even liquid lang. Okay, balik. Sa TPN, ang TPN, they are highly concentrated glucose solution. That is why you need to monitor blood glucose, temperature for the complication, as well as complications such as embolism, di ba? Yung embolism sa heart, sa brain, sa kidneys. So, pigilan mo yan by making sure na nakapump yan para accurate. But initially, pag first time pa lang, nag-TPN, i-calibrate mo muna. Okay, slow rate muna. Pag wala ng reaction, after 15 minutes, go. Di ba ganun ang principle natin sa BT, TPN, PCA sa lahat? Now, the difference, mas maramihan ng PPN, mas short-lived lang, short time frame lang, at okay, sa peripheral line siya kinapabit. Pag sa central line, of course, that's total parenteral nutrition. That's the main difference ng PPN sa TPN. Temporary, short-lived, small veins. Irritate. Okay, mas nididilute to. Ito naman, concentrated, so may mga restrictions sa fluids. Usually may mga heart problem na, may GI problem. Kailan advocated ang iyong central line for the use sa TPN? Kung pwede pa ng NGT, OGT, or PEG tube, pwede pa yun. Hindi pa siya i-TPN. Di ba? Ang principle natin is optimum level of functioning. According to Dorothea Oren, okay, kung kayang-kaya ng tao, supportive educative ka lang. Pag hindi, partially compensatory. Pero pag hindi na kaya, saka lang support, okay, fully compensatory mechanism. So, according to Dorothea Oren, ang self-care deficit ng tao is assessed. Individualistic ang care ng tao. If you do everything for the person, okay, they will feel debilitated. If you let them do the things that they cannot anymore do, it will cause frustration. So dapat ma-assess mo, ay kaya pa ng tao na maglunok, ay baka mag-atrophy na lang kanyang mucous membranes, baka hindi na maganda ang magiging hormones. So kung kaya pa ng lumulok, kaya pa pala ng peristalsis sa katawan, nasanay lang siya sa TPN, kasi nga doon niya, na-coerce ang doktor, pinagbigyan na lang palagi, siya din magsasuffer. Di ba? So, kung kaya pa ng NGT, NGT. Kung kaya pa ng OGT, OGT. Kung hindi, PEG tube. Kung kaya pa ng swallowing, di ba? Okay, feed them foods that stick to the spoon. Doon sa unaffected area, kung may CVA. Di ba? Ganun lang. Tapos, the most therapeutic sa mga debilitated and bedridden or critically ill is always small, frequent
Okay, small frequent meals. I don't like small frequent meals. I like the frequent thing, but the small no. Small frequent meals. Mas ano siya eh, mas digestible, mas hindi magkakaroon ng complication at hindi magkaroon ng problem sa metabolism. Okay? Hindi rin magkaroon ng shortness of breath or aspiration. Plus, ma-maximize mo absorption, metabolism ng calories. Tapos dapat small frequent meals na bland pag may ulceration. Highly nutritious, pero wala dapat spices. Ang bland nakakoncentrate tayo sa flavor. Di ba? Ang soft, okay, sa consistency. Pero it may be okay, bounded together for a more healthy but boring diet. Bland na, soft pa. Matanda ka. Puro ka lang, puro ka ng Quaker Oats. Pero kung matanda ako, pwede mo siguro na nag-Quaker Oats ako or basta may asukal pa rin. I will die without sugar. Kaya pasalamat talaga ako kaya ng pankreas ko. Kaso ang sabi nila, sabi nila, documented, right? 3 years na daily ka mag-soda, madidevelop ng type 2 diabetes. Pasaway din ako. Kaya starting tomorrow, ang rationalization ko, pag dito lang naman ako sa bahay nito ko, good luck. Okay, so dito, okay naman ang lasa ng tubig namin. Lasang chlorine. Lalagyan ko na ang aking tubig ng lemon, tsaka ng iced tea, para palatable siya. Hindi ko talaga kaya ng pure water na hindi ko naubos isang baso. Pero kung kung Red Horse, ubos. Cranberry juice, hindi ubos. Okay, so dito, ano ang mga complications mo? Ano ang mga babantayan? Dami-dami ng mga complications, 3 lang, tatandaan mo dyan. TPN is a highly concentrated dual solution. Isasto mo siya immediately before giving. So ano kaya ang magiging complication nito? Embolism doon sa area. Pag natagal ang mga central lines, ask the patient to breathe down, valsalva, and cover. Diba? Now, ano ang mga vital sign parameter na importante? O2 sat sa embolism. Ano pa? Temperature sa fever. RR and heart rate sa embolism din. Now, 10% glucose solution, D10 water is the replacement pag wala pa ang available na TPN or na late ang timpla ng pharmacy. It is just, okay, to make sure na hindi ka magkaroon ng hypoglycemia kasi nakaka-calculate na ang OHA mo, insulin mo, sa number of calories na i-intake mo for the day, for that specific time. Tapos biglang wala kang glucose, kaya bawal, mortal sin. Even for those non-diabetic, for normal people, nasanay ng pancreas mo to actually metabolize certain amount of calories, amino acids and lipids in your body. So, bawal ang abrupt discontinuation, magkaroon ng rebound effect or withdrawal. Now, so dahan-dahan pag i-introduce, para hindi magkaroon ng hyperglycemia, mag-shoot up. So, ganun din sa blood, ganun din sa mga ibang medication, di ba? Okay, you have to gradually increase and taper it down pag nag-wean. Now, dito, it's a medication, it's a solution. So, check, dalawang parameters. So, ano pangalan mo? I-scan ko lang ang bracelet mo or ang nameplate, social, di ba? Or ang dog tag mo. Tapos, sir, anong date of birth mo? Mother's maiden name, address. Kailangan ba tayo lahat yun? O, sir, kasi marami kang medication, isa lang TPN. Yung pala may plano ka. Password, user ID, social security number. Yung isa lang din na demographic, pag isang identifier sa demographic, pwede na. Kung talagang comatose, toddler, demented, walang bantay, natanggal ang bracelet. So biometrics na lang niya. Hindi na siya magsalita, so walang voice recognition. Face recognition, picture recognition in the chart. Tapos biometrics na lang niya. Okay, so, or ask someone to identify the patient na charge nurse doon. And then the identification of the next of kin. So, cascade of events yan. But the best is always ask the patient to mention their name and nameplate, armband. Kasi pag nag-scan ka ng bracelet, scan mo ang code doon sa solution or whatever medication it is, documented na doon. Di ba? So, whatever is not documented is not done at dapat sa tamang time. Okay? Tapos ikabit sa IV access device, ikabit sa iyong infusion pump or syringe pump, calibrate, disinfect mo all attachments to maintain a closed compression system. Okay? Tapos ano pa? Okay? Ascertain the placement of your central line. Di ba? Kung heparinized yan, mag-infuse ka muna to check the patency. Okay? Mag-aspirate ka if needed.
do not kink, kink pa rin. Okay, now dito, you have check, recheck, and counter-check. Okay, hindi na siya katulad ng blood na or dangerous drugs na kailangan may co-nurse ka or licensed doctor na kapareha mo nagka-calibrate o nag-audit. Hindi. Okay, sa TPN, pwede, hindi. Pero after you saw, okay, you just have to check, recheck, and counter-check all the details, then administer by infusion pump. Now, monitor mo kung anong dapat i-monitor. Dapat matapos na siya sa proper time frame. Ang peripheral parental nutrition, pwede siya on a daily setup, pwedeng every 12 hours, every 8 hours, or most of the time, every 24 hours siya. Okay. Pro TPN, pwede siya 3 times a day kasi 2 to 3 bottles siya, liters in a day. Ang TNA, pinapakasya mo in 12 hours to 24 hours, kaya may lipids, walang filter, prone sa embolism, watch out for that complication. And kinakalculate ng endocrinologist ang sliding scale ng insulin ng tao kung may DM-man sa blood glucose levels niya. So if this is the amount of blood glucose sa ganito, okay, either i-change mo ang flow rate ng TPN at idagdagan mo ang insulin ng ganitong units, di ba? Kahit type 2 dyan, sa situation, pag uncontrollable ang glucose level niya at erratic, mag-insulin siya just to manage during emergencies. Regular insulin, given IV, yun lang. Sliding scale, pinataas at binababa, depending on the capillary blood glucose or the random blood glucose niya. So you have to monitor RBF or CBG more than every 4 to 6 hours. The critical ill. Hindi lang everyday dyan. Ang pinaka-minimum, everyday. Pag wala namang ganyang insulin, normal na metabolism. So TPN or PPN, okay, this has to be attached to an infusion pump or syringe pump. Ang inyong enteral feeding, ipasok ko lang dito ha. I-mention ko to sa diet next week. Enteral feeding, naka-fold din yan kagaya nito. Ito kasi sa veins, blood vessel. Ito, pwede sa NGT, sa OGT, o sa gastrostomy tube, or jejunostomy tube, sa peg tube. Ang enteral feeding, may pump din yan. Similar principle. Yung nga lang, ito mas purified sa peripheral mo na mga veins or sa central lines mo kinakabit. Short-lived, long-lived, long-term. Okay? Mas diluted, mas marami, mas concentrated para sa mga ang TPN. Hindi ko may cancer ka, TPN ka na. Hindi ko mo tamad ka bumangon. Hindi ko mo comatose ka, TPN. Even a comatose client na hindi na makapaglunok, pwede sa kanyang GT, kung okay naman GI tract niya. Sino ang pwede i-TPN talaga? Yung may surgery sa GI tract na kailangang i-heal, pwedeng temporary, pwedeng permanent. Habang nag-heal ang colostomy or ileostomy, habang hindi pa nag-heal ang mga di-resect dyan ng mga parts of the intestines na may inflammation and necrosis sa ulcerative colitis, Crohn's disease, diverticulitis. Di ba tinatanggal-tanggal, tinatahi-tahi, parang ginawang quilt ang tiyan mo, habang hindi pa nag-heal, pwede kasing temporary. Okay, TPN, di ba? Kung may cancer, hindi na kailangan, hindi na talaga obstructed na TPN. Pag may GI surgery, bariatric surgery, kailangan mong rest for 4 weeks, TPN. Nabaril siya sa stomach, okay, or sa abdomen, lumusot sa intestines, TPN. Kasi kailangan mag-heal ng area, right? May cancer, hindi kailangan ng TPN kaagad. Di ba? Emaciated, critically ill, nahirapan huminga, hindi kailangan ng TPN, pwedeng jejunostomy tube. Kagaya sa pain management, pagkakaagad narcotics, yung pagka-addict ka na kaagad, kailangan etchus muna. Huwag naman placebo. Massage muna, rolfing, liniment, tapos NSAIDs muna, aspirin muna, bago mga stable muna mga analgesic, then anti-inflammatory analgesic, then, okay, yung non-narcotics na okay, may methylene, di ba? Pataas na pataas. Last na ang narcotics mo. Last resort. Tapos pag sobrang sakit pa rin, edi pray over na lang. Cut the nerve. Di ba sa mga hindi na kaya ng anticonvulsants and narcotics? Or that's already a sign of a complication pag hindi na kaya ng narcotics, kagaya sa compartment syndrome. Emergency na yan na management. Sa ating intractable pain, the painful of all the pains is of course bone and brain cancer. Pero masakit din ang cholecystitis mo. Of all the non-cancer pains, yan daw ang pinakamasakit. Pina-compare ko sa friend ko na pain expert siya, di ba? Sabi ko, gano'ng kasakit ang cholecystitis kasi nag-morphine tayo. Nakita lang natin subjectively sa weight, sa pag-round, sa mga inarakti ng mga pasyente sa pagmumura nila. Pero, okay, ako, nakaramdam ako ng toothache. Okay, akala ko yun yung pinakamasakit sa lahat. Sabi niya, ang pinaka-painful sa lahat ng pain
that is actually, luckily sa mga babae ngayon, medicated, is childbirth, di ba? Sinumpa ng Creator that you will, okay, experience the most painful of all, and the serpent will bite your heel and you'll crush the serpent's head with your heel. Okay? Isumpa niyo sa mga babae that you'll suffer all the pains. Eh, may isa pa pala ang sinumpa sa babae, di ba? Fair, fertile, 40, female. Di ba yung cholecystitis, isa sa painful na pains, karamihan mga babae lang din, meron. So sa kanila lahat ng pain. May pain, di naman kami, di ba? Pain, di naman yung sa amin, di naman lahat pleasure. Iba na ng topic, no? Okay, so cholecystitis, tandaan niyo pa sa koli-koli, hindi ka nagmamorphine. Si morphine sulfate can cause spasms sa sphincter of OD. So pwede ang Nubane, Demerol, na narcotic din. Now, sa ibang areas of the body, Nubane, Demerol is a narcotic, it can cause addiction. So dapat iti-taper down mo kung discontinue ka. At kailangan nag-exert mo na lahat ng efforts at ano mo na wipe out mo na lahat ng mga options mo. You laderize ang pain management. You have exerted all means. You have made sure that you have taken all the measures na non-narcotics, bago ka narcotics. Smaller dose, bago large dose. Bago combination, single brand muna. Okay, ano pa ang mga kailangan ng TPN? Ito ang pinaka-common concern kasi kay kinupo ko siya dito. Okay, confident tayo na idaanan ko ng pharma na yan. Doon ka nag-concentrate sa mga drugs na pwede nyo naman natin i-shortcut yun kasi adverse effect, side effect, at saka nursing care. Yun lang yun. Paikot-ikot sa mga procedures na kagaya nito na cyclical ang questions. Okay, kailangan alam nyo ang core concept kasi ang dami-dami na pwede itanong eh. Kagaya ng, which among the following patients really needs TPN? Okay? Yung binaril na kailangan mag-gasgas sama. Any surgical intervention, hindi na kaya ng GI tract na mag-digest, okay, na mag-metabolize, good. Nagasgas na lahat, good. Ano pa? Okay, sobrang ng ang metastasis, kung cancer man ng non-GI tract, ng metastasis na GI tract, kailangan niya talaga ng supplementation, PPN lang. Pero kailangan niya ng long-term, total parenteral nutrition, ito TPN talaga na siya. Yung difference is temporary to usually. Ang TPN may be temporary but long-term siya. So, sa mga may metabolic condition na kailangan TPN, hindi lang cancer, hindi lang surgical condition na kailangan maghilang area ng GI tract, hindi lang nabaril dyan sa anywhere from the esophagus to the anus, nabaril sa anus, okay lang yan, sisiyaw lang kung bading, normal. Now, dito, baka mag-recoil pa ang bala. Okay, now dito, sa TPN, isa sa mga conditions na example ko para hindi mag-spoiler alert kasi nasa post-test nyo, pancreatitis. Sa coli-coli, fats can trigger, entry of fats in the system can trigger the spasms at pag-contract ng iyong gallbladder at ng iyong liver at the same time. Kaya nagiging isang hydrochloric acid sa stomach, kaya nagkakaroon ng right upper quadrant pain, the Charcot-Marie. Di ba? Pag fats sa pancreas, lipase amylase trypsin will be produced pag may sensation ng food sa stomach, sa esophagus, sa mouth, o may na-smell ka lang na nakakagana, your brain will actually trigger the pancreas to release the excreting glands. Kaya na-obstruct ang pancreas kasi may inflammation na nga. Nanood ka pa ng food channel, maglalaway ka pa rin. Sa harap mo, may kumain pa ng sampalok. Di ba? Kagaya nga sa Ramadan, kumain ako ng mangga, tsaka uminom ako ng ice cold Coke, na dumaan pa sa doon ko lang, nagtuturo ako transcultural nursing, and I am actually studying Islam studies na for transcultural concept, kasi hindi na siya tinatanong worldwide sa nursing care because of the majority of the patients that we handle. Di ba, pag more than 10% speaking population, may interpreter ka sa hospital ng ganung language. Tapos, pag more than 10% ang encounter mo transcultural concept sa death practices and sa diet, hindi discuss. Pati na sa healthcare. Sa Pilipinas pa lang, sa NCLEX sa Pilipinas, walang tinatanong na yung lahat ng mga death practices, ang mga transcultural implications and the don'ts and the do's na pwede mo i-tolerate at hindi. Di ba, in-study natin yun. Alam ko na during Ramadan, hindi sila kumakain pag sunrise to sunset. Kumakain sila pag
hindi pa nag-rise ang sun. At from dusk till dawn, doon sila kumakain. So kung pataas pala ang langit, pataas pala ang araw, early morning, gabi na sila kumain para pag may araw na hindi na pwede, pati inom. Dampi-dampi lang. Kaya nila mag-review. Kayo saludo. Kaya ako sa Marawi sa Marawi State University. Tapos nakaburka lang sila ng itim lahat. Strictly, 12 o'clock to 3 o'clock, nagsastop ka sa lecture mo kasi mag-ano sila mag-worship. They pray. Tapos nandun ako sa harap, nakatuwad-tuwad mga lalaki para ako wini-worship nila na fallen angel. Kaya umalis ako, ay baka mapatawa ako. Kumain ako ng mangga at uminom ng tubig. Pati ako. Kasi syempre, sabi ng isa, Sir, pag uminom ka naman ng ako, okay. Pero pag kumain ka ng mangga, pwede huwag sa harap namin, naglalaway kami. Dinudura nilang lawan nila because they cannot swallow it. Mga fanatic, di ba? Hindi mga fanatic, mga faithful. Mga those who follow their credo to the letter. Okay? So, you have to be very sensitive about transcultural concept pagdating sa tests nyo, transcultural and ethical concepts. Pag direct practice, yun yung challenging. Okay? Case-to-case basis. Okay, going back. Hindi ka pwede manood ng food channel. Hindi ka pwede kahit anong food. So, NPO, including water. Naka-TPN ka, naka-infusion ka, dampi-dampi lang, may mouth care ka lang. At may H2 blockers kasi pwede ka mag-ulcer. Kasi during acute hemorrhagic pancreatitis, kailangan full NPO, nothing, including water, for a long time until it heals. Or else, malusa ang pancreas, magkaroon ka ng autodigestion, and maapektuhan din lahat ng systems mo. Magka-DM ka? Yes, after. Cardiac arrest ka kung matagal yan, oo. Pulmonary embolism, kidney problem, and other GI problems as well. Magka-coli-coli, liver and gallbladder, adjacent ulcer, sanga-sanga, worse, pancreatic cancer. So sa AHP, acute hemorrhagic pancreatitis, ang diet mo, NPO, including water NPO. Wala talaga. And do not watch the food channel. Do not smell anything that is appetizing. May ano ka? May ammonia ka lang dyan, panghina ng lahat. Di ba? Or amoy ka ng tae pag naglalaway ka. Okay? Huwag ka lang kasi mati-trigger ang sensation mo, ang reflex mo. Okay? So that's it for TPN. Anong kailangan sa TPN na concept? Tandaan mo, highly concentrated glucose solution, it attracts fluid. Anything that is wet, that has sugar, attacks bacteria. So ano ang mga lines na pwede sa TPN? Your TVC, your PIC line, hindi pwede ang PIC, PICC. You have midline catheters, pwede. Your IVAD, pwede. Okay? Or ang peripheral line mo, it stays only for 2 weeks lang. Okay? So subclavian, jugular, basilic, cephalic, atrial Hickman, Vivac, or Glossong, at may Haber needle port. Strict sterile technique. Disinfect before and after. Maintain close compression system. Bawal sa line na yan, kahit na ilang lumen man ang medication na potent and blood. Imagine mo sa dulo, doon din sa lulusot, hindi mag-coagulate din ang blood na lulusot doon. Ang TPN naman, nagka-clamp siya. So may mga potent medication binigay ka. Okay? So, kung triple lumen, okay, you have to stop infusion sa isa para hindi sila magsabay-sabay. You have to consider mixing or drug to food and drug to drug interaction. And it looks like this, you have to thaw it. So ito na, walang filter ang lipids, kaya prone sa embolism, pero isang litro lang siya per day. Now, kung no available solution, dito water should be made available at naka-thaw na siya. Initial rate for both TPN or Ditan water man, 50 ml per hour. Saka ka na mag-progress ka, recommended ng doctor based on the calculation na in average 75 to 150 ml per hour yan. Okay? Saka na lang pag-stable na. Now, hindi ikaw mag-adjust ng flow rate kung nag-hyper o hypoglycemia. It is medicated by either regular insulin or glucagon or the 350. Hindi mo pakialaman muna ang flow rate mo. Okay? Pag ganito, may reaction. For example, may sepsis, may toxin, may nagkaroon ng reaction, stop muna. Pero kung kaya pa ng KVO, kasi it's just overload or hypoglycemia, sigurado ka na hypoglycemia, huwag mong stop KVO mo. Okay? Case-to-case basis. Hindi lang sa IV therapy. Hindi nangulugan na, aside from IV, na wrong, ang IV mo na infuse or na hang, doon ka lang mag-KVO, pati na yun dito. Pero kung ang TPN solution mo, hindi naman nag-cause na hypoglycemia, embolism talaga, hindi stop mo talaga. Kung sepsis, stop mo talaga. Allergy, stop mo talaga. Okay? So, central incompatible with meds, okay?
and blood is single lumen use. Kailangan multiple lumen na catheter. Atrial, Hickman, Biovac, Doshong, Habernick are used to access the port through the skin. So may attachment siya. Hindi siya kagaya sa attachment collection na may butterfly or pigtail piggyback na nandun sa IVAD mo. May mga specific na catheters para dyan. So, kung tank of vortex sa peritoneal dialysis, sa Swan Guns naman dito sa cardiac catheterization, CVP Swan Guns, sa inyo namang TPN, the catheters or the attachment IV access device, hindi Heplock ha. They're called atrial, Hickman, Biovac, and Doshong. Okay? Next. Ano ang mga complication mo? Direct complication is hyperglycemia. As evidenced by hot and dry, sugar is high, nausea, vomiting, fever, chills, pero wala kang diaphoresis ha. You feel hot, headache, tapos blood glucose monitoring mo. Siyempre, sa type 2, HHNK will happen pag mga 400 to 800, sobrang hyperosmolar ketotic syndrome, okay, non-ketotic syndrome, NK. Sa DKA sa type 1, 250 pa lang, pwede na siya to 400. Okay? Nasashock nga ako sa tita ko. Kasi mga 250, 300, pero up and about pa siya. Pero okay, kumakain naman talaga siya kasi hindi siya nag-miss ng meals. Sometimes sobra pa nga, pero small frequent siya. Pero kung minsan drowsy siya not because of hyperglycemia, because of fatigue, tsaka hindi timely ang medication niya. Kaya ang goal ko nga for the new year, mag-New Year's resolution siya na-arrange namin yung medication niya. Kasi yan yung next ko na sa inyong pharmacologic agents ng oral hypoglycemic agents, di ba, sa type 2. It's complicated but it's easily manageable. Ito ako, nini-lecture ang OHA, tinitingnan ko lang ang gamot, pero hindi ko ni-reiterate na kung anong oras, ganun talaga dapat ang oras. Kasi hindi siya gagana, hindi siya magre-regulate ng rhythm mo, it's more destructive than helpful. Di ba kung kailan, matandaan yan lang, dapat proper time ang eating, proper time ang medication, mamamanage mo siya. Kasi it's really manageable. Kung hindi mo na mamanage ang diet, lifestyle, and yung exercise, kung wala ka nun, bawiin mo sa medications, compliance, and adherence with the amount and with the monitoring. Now, HHNK sa type 2, mataas pa mangyari ang HHNK. Pag sobrang 400 to 800 na ang blood glucose, hyperosmolar non-ketotic syndrome. But it will lead to coma. K is coma. Sa DKA, may coma din. But it starts with a K. Okay, so dito sa DKA, sorry. Sandali Bakit dito sa? No, cancel. Anong nangyari ito? Kung ano lang pinipindot ko? Andyan pa ba kayo? Sandali dumami na kayo. Good. Thank you, guys. Okay, so, di bali, marami naman akong gift sa inyo. Pinaghirapan ko kaka-contact sa mga hindi ko na na-contact. Hi, friend! Sabi ng isang barkada ko. Hi, friend lang. Friend lang kung may kailangan. Nag-patch kami ng messenger call. Hindi ka nagjo-join. Wrong timing naman kayo. Alas 8 sa Pilipinas hanggang alas 5 yun. Nag-lecture ako. Hindi yan trabaho sa ospital na pwede ako mag-stop. Di ba, for example, nag-lecture akong ganito sa online. Tatawag sa demanding. Di ba? Napuputol. Nawala ako sa momentum. Sabi niya, hating gabi dyan. Baka may ginagawa ako milagro. Siyempre, mas importante, ba kayo kaysa sa yun? Sabi niya, ano naman? Sabi niya, may kailangan ka na mas sponsoran kaya wala kang credit card dyan, nabayaran mo sa NCSDN. Okay? Sabi ko, hindi naman. Okay? Pero pwede pa rin. Sabi ko, hindi. Yung mga materials na lang ibigay. Sabi ng isa, alam mo ba, na member na ako ng NCSDN, and I have signed a contract that I will not provide to any instructors, to my friends, or to anyone I know, to my students, okay, the concept, the research questions, blah, blah, blah. Pero since you're not my friend, pwede ko ibigay sa'yo. Ganon na lulusot. Pero hindi na binibigay sa oral. Kaya tingnan mo yung aking take down notes. Kasi nga syempre matitrace because of AI. Pag nabigay sila ng galing kinat and paste nila o kahit ni-rephrase pa nila o pinicturean nila, pwede picture, pero hindi pa rin. Siyempre, ang picture niya, sinisend niya, hindi through Messenger. Okay? Hindi pa through Gmail pa. Tapos mini-mention niya ang core concepts. Tapos, yung mga from old students, hindi naman namin sila pinipressure kay guys sa inyo,
we'll just ask you the challenge at kung ano mga concept. Pero we'll not do it right immediately kasi baka masita tayo. Okay? Hindi naman din sa site. Malapit sa akin dito on site Diyan sa Bendia, 2 testing center. Pwede ako isang Kembot, pag nagtitest na kayo by cluster, tapos ang ending nun, nakita sa CCTV. Okay, remember I'm US license. Kasi syempre, ang lisensya ko mabawal pati sa US. Blacklist pa ako. So dito, at tatandaan nyo lang ang core concept niya, ha? So HHNK, masyado malapot. Sa DKA kahit mababa pa, 202, 400, pwede na mangyari. Pero you use lipids or fats for metabolism and energy. That's why may ketone bodies. So sa kanya lang ang acidosis at ang phosphorus breathing. Okay, pero pareho naman magde-depress. It will lead to coma. To prevent that, matagal pa mangyari ang hyperglycemic reaction. Kung may TPN ka at may DM ka, pwede mangyari to. Pagpabaya ka. Usually, naka-sliding scale ng insulin yan at may ready ka na regular insulin for emergencies. For hypoglycemic episode, may ready ka na dyan na glucagon. Pag naggumagala ang pasyente ito ng IV line, sa hospital, may ready ka na 50-50. Hindi lang, heat and water. Okay. Now, what else? Infection. IV tubing and filter and dressing exchange every 24 hours, and solutions refrigerated and just thawed immediately prior to administration. Sila ng blood, sila ng kahit anong potent medication, hindi yung sinomo, parang karni ba yan ng baka, na iwanan mo sa sink. Mamaya ko pa kasi TPN, baka walang blood warmer. Ngayon ko iso. Remember, may konti bacteria yan, mag-proliferate yan, mag-replicate yan ang bilis. Virus, bacteria, protozoa, okay? Tapos hindi pa closed compression system. Ang end nun, hindi mo na-disinfect, tapos bumatong sa sink o sa medication area nyo. Di ba? So, tandaan nyo, bacteria feeds on anything that is wet, that has sugar, okay, and dark. Okay? Now, dito, ano pa? Embolism, wala kang filter, sa fat, sa TNA solution, may lipids, or kahit TPN na may filter, prone pa rin ang air embolism, bolus of bacteria, or nanligas na lipids, nanligas na cholesterol. Okay, so bolus of medication, nag-clot doon, nag-clump, pwedeng tatakbo maging embolism. So, usually sa lungs talagang first pass niya na area, heart and lungs, kidneys, eventually liver and brain. So, and heart. So, sa lungs palagi, yung pneumothorax, site symptoms, plus the fact na ang insertion site mo, kahit na diretso sa heart, it is predisposing the thorax sa inyong mediastinal shift, tracheal division, mamaya may cardiac tamponad, heart and lungs affected because of airman, bloodman, or pus. Or the solution mismo. Sakit siguro, no? Mag-infiltrate sa lungs mo ang TPN, hangin nga lang at tubig. Mahapdi na. Pus pa, at saka ito. Okay, now, so pneumothorax, pagtatanggal ang tube, sa mainline, nahatak, valsalva, or cover the area, occlusive dressing. Hindi tulad sa thoracotomy, na 10 to 3 size, dito occlusive talaga. Hindi siya mag-bleed, hindi mag-embolism. Walang positive pressure. Pero, kung ang air nakapasok sa tube, hindi mo pinrime. Di ba? Or wala kang pump. Tinabayaan mo hangin yung pumapasok, pneumothorax, embolism. Tapos may bacterial bolus pa, embolism, pneumothorax. Okay? So, dapat check difficulty of breathing, check chest expansion, check O2 sat. May desaturation ka 80. Tapos pallor to cyanosis, so hindi siya makahinga. Tapos decreasing LOC by confusion, restlessness, disorientation. Yung pneumothorax sa TPN, tinanong last time, maraming submission ng estudyante na TPN ng concept, may sharks daw sa air. Ang isa naman, nakita doon yung asawa niya napatay. Anong condition yon? Yung pala sa bowtie na yun, pneumothorax siya. Kasi disoriented ka, confused. Di ba? And may confusion, disorientation, restlessness. May mga illusion ka. It doesn't mean schizophrenia ka. Your brain plays checks on you because mababa na ang glucose, magkaroon ka niyan. Magkaroon ka ng increased ICP, magkaroon ka niyan. Or may air sa lungs, wala oxygenation ng utak, hypoxia, the brain will not function effectively, may illusions ka. That is neurologic reason, wala ka neurotransmitter na functioning, nag-short circuit ang brain, sharks are in the air. Sabi dun sa pasyente daw, hindi naman siya nagsabi na, I see sharks in the air. Pero doon using, di ba, ang shark sa aquarium, hala nakita ko, lumulutang-lutang sa sa ere, namalikpata ako, pero matagal kanina, ngayon at andyan sa aquarium balik ko. Pero kanina, twice siya sa taas.
paano bumaliktad? Oh, there's something wrong with the brain. Tapos nanghihina ka, hindi ka na makasagot ng tama. Yung dati, alam ko number na 'to, eh, sandali ha, hindi ko alam kung 6 o ano. Mamaya lang nahilo ako, ayan. Ano na yan? That's embolism. Punta na sa brain. Or, hypoxia lang yan sa ano, pneumothorax. Hindi ka agad-agad nagkakaroon ng emboli sa brain. Pero the mere fact na may pneumothorax na sa lungs, hindi maganda ang perfusion and diffusion of gases and circulation, may hypoxia na sa brain, domino effect. Kaya ang initial signs ng halos lahat ng disorder that affect the CNS is restlessness, disorientation, confusion. Di ba? CVA nga lang sa Grey's Anatomy, di ba? Yan. Seashells in the seashore. Meron sila Meredith Grey. Yun talaga, kasi mag-check ang dysarthria, meron sila na nasa textbook na ngayon. Updated naman sa Grey's Anatomy, check mo mamaya. Kasi, basta may seashell. Tapos sabi niya, sabi ng asawa, okay, what's this all about? Pinagalitan ng intern, dinischarge niya kasi hindi na pagkamalang na CVA pero may dysarthria. Hindi siya makapag-mention ng S, di ba? May sagging of the face, one side of the face. Sabi daw, nagka-Bell's palsy before or hypoglycemia lang. Vice versa, kung minsan, napagkamalang CVA, hypo lang pala, hypoglycemia. Dito naman, pinamention siya ng seashells in the seashore. Kasi may cat in the seashore. Hindi, seashells in the seashore. That's really a tongue twister, pero merong merong series of syllables na pinamention. Tapos may pinagawa, can you open your left eye, close your right, ganun, coordination test. Hindi na magawa ang finger nose test. So, hold your right shoulder with your left hand. Okay? Baliktad, ano gawa niya? Disoriented siya. Have the patient lie down. Ma'am, can I have your purse? Sabi ni Melody K. Protect the head. Di ba? Put a pillow. Your husband is having a stroke. Is it mild? A stroke. Kasi, dysarthria na nga. Signs and symptoms can really help in the diagnosis. Dapat specific. So, anong pinaka-importante na vital sign parameter dito? Apart from O2 SAT. Okay? Pain, wala naman. Pain sa pneumothorax. Ano pa? Yung level of consciousness nyo. Right. You have your O2 SAT, level of consciousness, and temperature. Kasi ang temperature will actually indicate infection, hyperglycemia, and pneumothorax nyo. Okay? So, ang hyper, blurry, English ICT, tagal pa yan. Okay? Now, hyperglycemic episode, lahat ng signs of DM, exaggerate mula hyperglycemia, plus headache. Hot and dry sugar is high. Mag-hypoglycemia, cold and clammy, you need your candy, diaphoresis, nanginginig, tapos irritable, di ba? Gutom lang pala. Now, infection, may flushing, may fever. Okay? Ito lang ang shock na may fever. Next, pneumothorax, may difficult breathing, may pasa, tapos may problem sa chest that affects oxygenation and mentation at the same time. So, anong direct complication? You have your infection, sepsis, pneumothorax, and leading to decreased LOC, and of course, hypoglycemia. And their complication, hypoglycemia. So, alam mo na ang nursing care mo dito, plus, okay, alam nyo na ang mga gagawin. O, yan, dahan-dahan. Kung tinitaper down mo, kung ini-increase mo, you gradually increase, you taper it down. Di ba? Hindi pwede biglang tinanggal ang TPN, within mo, mag-ano ka na, sir, clear liquid ka na muna, habang, pero may gag reflex ka na, sir, sige, clear liquid muna, bago full liquid, di mo in-explain, hypoglycemia ka agad. So, habang tinitaper down mo ang volume ng TPN, hinahabol mo sa amount of calories ng iyong food. Remember, clear liquid and full liquid is deficient in calories. So, habang gradually dinidikis mo na to, may NGT ng tao, may OGT na kung talagang hindi kaya ng swallowing niya, hindi kaya ng kanyang GI tracts or upper respiratory tract, epiglottis, ng trachea, ng tongue, yung swallowing reflex, hindi talaga intact. Swallowing capacity, ma-aspirate talaga siya. Very weak ang kanyang mga reflexes. So, syempre, NGT, OGT, or peg tube, depending on the severity. Di ba clear liquid pa rin yan kahit na naka-OF, full liquid? Now, clear liquid and full liquid is not only for conditioning the upper GI tract, but also para hindi mabigla sa baba. Pero kung okay na peristalsis, pwede ka na mag-proceed sa bland diet, soft diet, and so on and so forth. Pero bland diet, soft diet, do you think sufficient calories? Kailangan may supplementation ka dyan. Supplement ng mga liquid, ng milk, or liquid solutions na pwede maibigay NGT, OGT, or orally, na mas mataas ang calories. Habulin mo ang number of calories na iniwanan mo sa TPN. So you taper down TPN
while you gradually increase the calories na iyong oral. That's how you win. Ganun din i-win ang tao sa pagpasok ng TPN, dahan-dahan mo pinapataas at dahan-dahan nag-a-adjust na ang kay dosage niya, kay whether it's through insulin o OHA or ang pancreas niya mismo, kaya wala siyang DM eh. Nag-a-adjust na yung dahan-dahan. Huwag ibigla. Beauty knows no shortcuts. Okay? So, don't allow TPN solution to hang longer than 24 hours. 8 hours nga lang sa TPN eh. Di ba 3 sa isang araw? Ang TNA, more than 24 hours, panis. PPN lalo. Now, i-associate natin sa enteral. Enteral feeding, nakapump ka. Di ba? Hindi makaswallow. Pero nakakalibrate yan. Enteral feeding. OF yan, oh. Pwede kasing intermittent enteral feeding. Meron naman continuous enteral feeding. Okay? Ang dialysis, may continuous ambulatory. Ito naman, may intermittent enteral feeding, may continuous enteral feeding all throughout the day. Pero pinapalit-palitan mo every 4 hours. Kasi rule natin, panis ang pagkain pag more than 4 hours na naka-expose sa air. That is why, i-refrigerate mo. For temperate countries, hindi sila nag-uulit ng ulam nila. Tapos sa freezer, talaga nila nilalagay. Kasi considered madali mapanis ang pagkain kasi most of these fungus and protozoa and bacteria are thermophilic. May mga cryophilic, di naman po seldom sila ka-survive. Diba? Replication of your microorganisms is in a wet, glucose abundant, dark, and hot environment. Na-incubate sila doon. Okay? So, dito you have either continuous or intermittent. Intermittent, may feeding ka ng 6, tapos feed ka na naman ng another 12, 4 times a day, or pwede naman every 4 hours. Di ba parang ano muna ng feeding mo sa usual sa ICU. Pero pump ang gumagawa, may syringe pump na calibrate. Do not let the solution stay there more than 4 hours. Pinapalitan mo yan. Kung for 6 hours na continuous, pinapalitan mo yan every 4. Okay? Hindi every 6. Every 4 hours. Ang pinaka-minimum na palit. Hindi lang ang pinapalitan ang solusyon sa loob, pati na ang reservoir and line. So you change that every 4 hours. O, di mas nagastos ang continuous enteral feeding or intermittent enteral feeding. Kasi hindi mo change yung NGT ng pasyente every week lang. Change mo sa kabilang nares. OGT and PegTube, ganun din. PegTube, hindi nga eh. 3 months ang nandyan lang siya. It can last until 7 months or longer. Pag silicone or bardia, kasi walang infection at hindi na-dislocate ang PegTube. Now, ito naman na enteral feeding, kasi kailangan mo talaga hindi TPN kasi nagda-digest naman, ang Nutrition Society siya nag-prepare, ito mo pa rin, kagaya ng TPN and blood, immediately for giving, check for sepsis, kailangan cleaning technique sa TPN. Dito sa enteral feeding, nearly sterile technique, but it's not mandatory na sterile. Kasi ka NGT clean. Ganun din dito. PegTube, NGT, or OGT, clean technique, but the cleanest possible. Do not, contaminate the solution sa loob. So, immediately before giving, dapat hindi siya discolored, hindi makontaminate, maintain the cleanest possible technique. Hindi naman kailangan strict sterile technique sa mga attachments, but change the line every feeding. Okay? And change the solution every 4 hours. Yan sa enteral feeding. Aspiration, nung naman dyan ang hyperglycemia complication. Okay? Aspiration, infection, sepsis, and of course, hyperglycemia. Hyper-hypo din. Pero mas mabilis ang hyper-hypo sa TPN. That is why we have to monitor all of these complications by the monitoring of what? Ito lang sa simplification nyo. Okay? Saan ka? Ayan. Ito. X-ray confirms placement at first, pero you can confirm your TPN line through ultrasonography or aspirate mo o sa flushing mo. Intact yun. Now, every tubing filter change every 24 hours. Ang tubing and filter sa, ng TPN mo na solution, may filter, tubing, change, and dressing change daily. Every 8 hours, change, ang solution, syempre, ng TPN. Every time na mag-change ka ng solution sa enteral feeding, pagkain na OF, change mo pati line. Hindi naman nahulugan ang dressing kasi may attachment siya dito sa OJT, NGT, on sa PegTube. Pero dito kasi sa IV or sa central line, i-disinfect mo. Sterile, ito clean technique lang. Allow solution, 40 to 42 degrees Celsius, detail water ready, hyperglycemia monitored through CBG. Every 4 hours pa nga to eh. Hindi lang daily. Daily weight measures the status of fluids in the body, same time daily. Di ba? Click INO.
and monitor temperature, heart rate, BP, hemodynamics yan eh. For sepsis talaga yan eh. And embolism, hyper and hypoglycemia. Temperature, di ba? Hot and dry, cold and clammy. Temper rin. Ano pa? Level of consciousness. And of course, okay, your autosat assessment. Okay, monitoring yan. Now, 3 times a week, liver function test and kidney function test nyo. LFTs mo, pwede once a week eh. Electrolytes, very essential. CBC, albumin, and coagulation test. Kasi usually, hiniheparinize mo mga central lines na to para hindi mag-clot. And highly concentrated sila, may possibility nga mag-clot, magkukos na embolism, pag nagkaroon ka ng thrombosis. So we prevent that. Therefore, pag may potent medication, the line and the K-access device is always flushed with NSS or heparinized solution para hindi mag-clot, hindi magkaroon ng clotting, magkaroon ng anticoagulation. Pero prone ka dito sa bleeding, so extremes yan. Either clotting or coagulation ang main concern or mag-bleed ka na, sa sobrahan ka na. Okay? So extremes. Those are the monitoring na kailangan mong gawin and andyan na rin lahat. Yan o. Hyperglycemia. Paikot-ikot lang ako, tumagal lang tayo doon kasi kailangan kahit patamlingin ng question, alam mong core concept. Core concept dito, peace lang. Ano ito? Patient-controlled analgesia. Pwede ba siya kung may cancer siya? Hindi ka agad-agad. Di ba na narcotic? Kung kaya pa ng mga pray-over, prayer meeting, herbs, di ba? Faith healing, ano nga therapy, role-playing guided imagery, psychological therapy, pwede pa yun. Non-narcotic, non-medical, non-pharmacologic muna. Conventional management, di ba? Conservative, conventional. I'm not conservative. Okay? Sabi nila, conservative ka, Sir Lins. We believe in conservative management. Kung anong lang kailangan, yun lang. Ganun kami sa review. We are very conservative. In all aspects, I'm conservative. Sa management, conservative. Bago tuso, yung pinaka-list natin muna. Bago ka mag-alpha-fetoprotein sa amniocentesis, blood test muna sa nanay. Non-invasive first before invasive. Jet test first before the most expensive. The simplest before the complex. Pero huwag naman yung simplest na hindi na siya relevant. Kung kailangan na ng complex, sa gaya nito, sa PCA, meron siyang grabbing pain because of the injury. May mga fracture siya or may tumor siya sa pain center of the brain. May cancer siya na late stage. Ay lahat na may tao na walang pain. Okay? Because genetically speaking, okay, his brain or her brain doesn't have, okay, your sensors and limbic tract sa ating thalamus, the pain center, okay, and the reticular activating system. Okay? Hindi siya agraphia. Hindi rin siya agnosia. Na mental block ang lola. Okay? Basta something. Okay? May G. Okay? It's more of absence of pain. Kasi maraming reasons for that. Isang congenital na wala talaga siyang pain. That's why palagi siyang nagpapatattoo. Na-injure na siya, hindi niya naramdaman. And that is not a blessing. It may be a curse eventually. Okay? Namatay ka na lang, may tumor ka na pala, hindi mo nakaramdam ng sakit, bigla ka na na-pass out. Pain is a warning sign. It may be late, but it warns you of an impending disaster or there's something wrong, sila ng fever. So we need pain in the body. Okay? Pain, iyak mo yan. Kung may pain, pwede mo tigilan na. Ma-dislike mo na mga sweets. Kaya may toothache ka na eh. Kung wala nang toothache, ay, wala na din toothbrush, wala yung dentist. Pain sometimes is a regulator. Okay? Kailangan may sakit para may sarap. Ay, ibang topic yun. O so dito, PCA. PCA, kung talaga intractable ang pain at hindi na ma-manage ng oral na mga conservative management. NSAIDs muna, para kay analgetics muna, anti-inflammatory muna. Kung di na kaya, mag-elevate ka na ng combination plus ito na. Okay? High-end na ng mga analgesics hanggang sa narcotics and last. Addictive ang narcotics. Diba? Lalo, category 4 sila. Very high potential for addiction. High to moderate ang 3. May mga kuding-kuding ng mga cough syrups. Ang mga benzodiazepine, yung mga Valium nga, Ativan, okay, yung Valium, mga alprazolam, oxazepam, diazepam, okay, chlorhexidine, you have, okay, your Xanax, Xerax, lahat ng mga yan, okay, memorize ng bakla, ng mga lagay sa alak. Gusto mo na iuwi si Junjun. Pero, tanga, wala rin punta si Junjun. Wala kang Junjun. Bakit mo hiluhin ng Valium? Di ba? Alcohol in small amounts is a stimulant. In large amounts, it is a depressant.
kaya hinilo mo lang, inuwi mo. Sa babae pa rin siguro magawa ng mga molesters. Kasi wala naman dapat gagawin ng babae para to serve their purpose. Titihayo lang, okay. Ang lalaki, will they serve their purpose na hindi tatayo si Manoy? Hindi rin tatayo dila nila, wala lang. Di ba? Psychologically, kay molester, ka talaga inuwi mo si Junjun, nahimatay na. What's the pleasure in that? Okay? Mabuti lang, wala akong insect na ganyan. Wala, ayoko ng mga, Laila G. Yung mga comatose. Kailangan small amounts ng alcohol. Bibigyan mo pa ng ng mga aphrodisiac. Okay? Bigyan mo ng ng volume. Lalo lang babagsak. So, PCA may not have the complication as severe as manually given ng mga narcotics or CNS depressants, di ba, and analgesics mo, which can cause RR depression, respiratory arrest. BP will also decrease in heart rate, lahat pati mentation, decrease level of consciousness, pati yung mga reflexes. Remember sa PIH, deep tendon reflex. Pero dito sa mga may addiction withdrawal, RR will monitor. Kasi pag lower than 12, huwag ka na muna magbigay ng mga mga narcotics mo. Paano pag may pain? Hindi, i-taper down mong dose, i-decrease mong dose, or other measures muna. Namura ka ng pasyente na may super severe pain. Di ba, ang goal natin is to give the patient a dignified, pain-free death. Di ba? Hindi mo nakasalita basta hindi siya makaramdam ng sakit. Kasi pag nakaramdam ka ng sakit, tapos may depression ka pa, okay, gusto mo na mag-end lahat, hindi ka na functional. So kung wala kang sakit, makakaisip ka ng resolution. From denial, anger, bargaining, you'll reach depression and acceptance eventually. Okay? Kapag walang pain. Now, na-summarize ko dito, pero mahaba ito sa notes nyo. Ito yan. Pain medication na may smaller doses ka, tapos round the clock na bigay. Yan, isang principle. Kailangan ng PCA, post-op, kung in-anticipate na hindi kaya ng pasyente na mag-oral or injection might trigger a collapse sa CNS, functioning, hindi pwede ang IM or IV na manual na binibigay ng nurse kasi sa hospital siya. Mas better ang PCA kasi nga kayang-kaya ng pasyente. Ang kanyang control at ang kanyang healthcare. Kasi kung kumatos ang pasyente or debilitated, bedridden, gigising ang LOC, stupor, obtunded, hindi siya makapag-pump. Hindi niya maramdaman ang pain. Hindi effective ang PCA. Di ba sa TPN, in-emphasize ko, ang tagal natin doon, na in-emphasize ko sa inyo kung ano ang indication ng TPN. Kasi ang palaging chinecheck, hindi indication ng TPN. Palaging tinatanong, saan indicated, saan hindi. Sino ang kailangan nito? Sino kailangan ng PCA? Yung may cancer na terminal stage. Maliban dyan, sino pa? Yung may mga severe pain na in-anticipate, na pwedeng i-control pag round the clock and PRN ang pain. Pwedeng temporary, pwedeng permanent, or until death. For this can actually ensure round the clock treatment management with extra doses as needed, PRN, mas better ang pain management. Pero paano mo ensure na sa 24 hours hindi mo sumobra by your algorithm na magbibigay ng titrated doses, pero hindi sumobra sa daily maximum dose na spread out all throughout the day. Pag tulog ka, hindi mo naman kailangan ng pain reliever. So, dinadaya ka ng machine, hindi siya nag-release ng usual dose. Tapos, during the time nag-press ka, mag-release siya ng extra doses na nakakalibrate para maramdaman mo relief. Mas may sense of control ka. Mas better ang pain management. Wala pang addiction, pero may respiratory depression and hypotension, but not as severe. Hindi ka mahook. At saka, mas better ang pain management, mas lesser ang pain medications given. The usual thing that you have to watch out for is lesser pain medications given. Di tulad sa manual na in-inject sa'yo, mas lalo ka lang nagdi-demand ng mas higher na dose, tolerant ka na. Okay? Kasi ang sakit-sakit, bilang pag-inject sa'yo, bigla talagang walang sakit. Mahook ka. Pero dito pa lang, pa-increase pa lang ang sakit mo, nag-pump ka na, mawala ang sakit. E di, na-halt ang gate control mechanism, di ba? Wherein na-close ang gate sa gelatinous horn sa spinal cord. Puro pagkain ang ni-mention. Kung naglalaway na ako, kumain naman ako ng burger steak. Now, dito, you have other methods together with the narcotics and this PCA, mas effective. But PCA alone resolves all issue as the last resort for pain management. Kasi di ba sa postmortem, sa hospice care, sa respite care, sa terminal illness, those that are nagkaka-DNR, supportive comfort measures continues. Kahit na may do not resuscitate, kahit na bedridden na siya, kahit na terminal illness,
dignified pain-free death. Pain is always the concern here. So therefore, round the clock with PRN or as necessary. Better pain medication, mas lower ang pain medications given, mas greater pain threshold, may self-control pa siya. Ni, ituro mo lang sa anak ko, pag-press dito kung paano, I9, di ba? Basahin mo nga, patient-controlled analgesia. Patient ba ang anak mo? Okay? Ikaw nga yan. Kung di mo kaya, at tinatamad ka, sa hospital ka, doon, kami na mag-inject, or sa hospice care ka, or i-oral na lang ibigay sa'yo. Kung di nyo rin kaya ang budget, discriminating though it may sound, hindi nyo kaya na magpa-hospice care or magpabisita ng licensed nurse once a day na mag-refill ng iyong pump, narcotics yan eh. Narcotics ka na oral. Ang dispensing, kailangan may S2 number ang doktor, monitored ng Mercury Drug but not ng Rose Pharmacy. Joke. Okay, mabuti hindi ako, wala ako sa social media kundi makasuhan ako. Okay? Sige, ano na lang sa mga hindi sikat, hindi national, sa Emma Floor. Kasi hindi man siya national. Hindi check ang S2 number at dangerous drugs form. Hindi check mo lang ang prescription. So kailangan, okay, randomly tatawagan nila ang details dyan, ang number, ang doctor, at saka yung, okay, naka-transcribe yan, di ba? May transcription yan sa states. Ganun din dito, okay, ongoing yan. Pag tinanong, Dr. Jaan, okay, online ngayon, everything is digital, everything is connected. So, kung malalaman nila talaga pag peke ang iyong ano eh, wala as to number, okay? They change that form for these narcotics. Plus, ang dispensing ito once a month. Na-overdose ka dyan at nilagay mo bisa 325 or kaya mga 5 na bilagay ka ng 50. Baka 5 yan, nahalata. Sino ang addict sa inyo, sir? Di ba, ng morphine? Okay? Now, dito, tandaan yung concept ng mga narcotics na to sa pharmacology goes back to jurisprudence, ha? Yung nakalock sa hospital, duplicate ang key, okay? Tapos, pag open nyo, liable kayo lahat. Pag nag-document kayo ng gamot na nandiyan sa loob, dapat before getting, before pouring, and after, okay? Returning, di ba? Meticulous para matrace na, o pagkuha ko pa lang yan, yun na yun, meaning, si Janet Babes, ang gumamit niyan sa pasyente niya or inuwi sa bahay. O natisod siya, tahimik siya. Di ba? Bakit sobra naman dito? Sobra ang gamot nyo. Kasi malamang si Mama Nins nyo ang head nurse. Sa akin, the trademark ko talaga, sobra lahat ng gamot, sobra. Kasi nga, tinutulungan ko sila para hindi naman cost efficient o yung overcharge namin sa mga malditang pasyente. Di ba naman mayayaman? Nag-overcharge talaga kami for the Damayan Foundation. Pero ako, ang main purpose ko, with all honesty, is to just get even. Hindi para sa kung ano mo altruistic. Magbabayad naman kami magbabayad ka. Literal ko yun. Nagmamadali kami magmadali tayo. Di ba? Kaya hindi ako talaga dapat mapunta sa ER kasi I'll be paranoid. Kasi nga, in the Philippine setup, hindi naman assertive ang iba. Kaya ako aggressive na. So dito, pag ganito, kay PCA pump, kailangan infusion pump. Ano pa? Kailangan i-monitor mo ang degree of pain. Pero kung ang pain niya post-op, within mga 4 hours, and isipit mo, nag-wear off anesthesia, pain tolerance is at its lowest or wala na talagang anesthesia, ma-wear off na ang effects ng anesthesia. Dapat mo iwiwin na siya sa ibang measures, pero kailangan may support ka dyan. Tiisin mo lang yun, sir. Wala din yan pag gumaling na. Hindi pwede, post-op Di ba? So kailangan may anti-inflammatory, may antibiotics or antiviral, may antifungal man dyan, para hindi lalo mamaga at mag-heal, hindi magkaroon ng infection. Plus, dapat nakatulog ang pasyente para ma-replenish ang good transmitters. Di ba? Kasi nga, if we lack sleep, prone tayo sa mga inhibitory transmitters. Plus, hindi na mag-replenish ang repair regeneration natin. Wala tayong 3, stage 3 and stage 4 of sleep. Aray sa atin. Okay, so dito, pag may pain, you need to sleep. And sleep is also an indication na manage na ang pain even just for 3 to 4 hours. Effective na ang pain management mo. Paputol-putol man yan. At least na-manage. As pain is one of the reasons na hindi ka makatulog at mag-drop ang iyong vitals. Now dito, principle surrounding PCA, prophylactic and personal. Mas better ang pain management before the pain becomes severe. So, pag may sakit ka sa ngipin, i-round the clock mo na lang. Kung may important ka na date or may examination ka. Pero kung forever na yan, last week na yan, sisisihin ka na dentista. Ano nga yan? Balik ka dito pag hindi na namamaga, ngayon namamaga. Okay? Doon pa, pwede mo bulutin. Tising mo lang. Magbe-bleed yan, may infect pa. Di ba pangatlo mo na to? Antibiotics ulit. Higher end.
Hanggang sa maubos mo lahat ng levels, ng classification, hindi ka pa rin napabulot, suntukin ko lang bibig mo eh. Okay? Ha, nagsasalita ako sa salamin sa sarili ko. Ganun ako. Pero siguro akin, budget-wise, hindi sa sakit ah. Okay, hindi sa sakit. Budget, kasi nga, pag matanda ka na marami ka ng priorities, iisipin mo na, pag, ano tawag dito, kailangan bunutin, hindi kasama sa health card, 18,000 sa BGC, pag malapit ka pa sa St. Luke's, nagmahal, nagmahal kasi malapit sa St. Luke's, pag malayo sa St. Luke's, naging mura, pero may mga plus, 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 di ba? So isipin mo na lang, hindi na lang matiis kong sakit, kaysa sa narinig ko yung price, lalo sumakit ang ulo ko, hindi lang ang ngipin ko. So dito, you have your nerve endings in certain areas of the body, like mga cutaneous. Diba, you have different types of pain. We'll discuss that next meeting in a nutshell, pero papabasahin ko na kayo kasi yun yung mga hindi natin kay nalasahan ng mabuti. It's distasteful. It's unpalatable for us. It's boring for us. Mga definitions of terms. Kung tatanungin, PCA, description ng pain na kailangan PCA, intractable, continuous. Di ba? Grip-like, vice-like pain, yung ano tawag ito, crushing pain is MI. Di ba? Anong difference na radiating sa referred? Pareho lang, sir. Yung sumasagot po na 40 students, for Diyos por Santo. Ang referred, doon lang sa area, wala doon sa pinres mo. Pero ang radiating, both areas. Di ba? Yung visceral pain, cutaneous, yung radicular, may nociceptive, may nociplastic. So, management mo depende sa klase ng pain. Ako nga, nag-lecture ako ng sleep, nung nakaraan ng levels of sleep, di ba 14 hours, about at 17, may mnemonics ako. Kaya ako wala akong tulog. Tapos, nagbiyahe pa ako papuntang Cebu. Tapos, nabaliktad ko. Okay, susunod na gaya no, dapat ang tulog ito. Dapat may hangover. 17 hours, sabi ng estudyante, oo. Kasi nga party nila, Thanksgiving party, US, Thanksgiving, ambisyosa. Di ba? Okay? And post Halloween, Thanksgiving, natulog daw sila at nag-gin. Kaya ang hours of sleep nila dapat maubabawi, walang term such as, okay, may sleep debt, may utang ka sa tulog, pero walang, kaya anong tawag dito, advanced deposit for sleep, walang certificate of deposits dyan. Pag sobrang tulog, mali din. Pag kulang, mali din. Na unahan mo ang pain medication, na nag-narcotics ka, mali. Hindi mo na ma-reverse ang ladder. So, the principles that I have discussed, it may be abstract, it may be irrelevant, but these are the things that you need to watch out for. Kasi kino-consider ito mention ng age, condition ng bata, pain threshold, underlying disease process. Kasi kung pancreatitis, sickle cell disease, you have to handle the underlying disease process kasi yun yung trigger ng pain. Tumor, sa electrical activating system, hindi ka makatulog. Sa prison break, di ba, doon ang tumor niya. Kaya siya ang lookout, nakadilat ang mata niya, may tumor siya doon eh. Pero, ang system naman niya ang nagsasuffer. Too much sleep, too much pain, decreased pain, wala kang pain and comfort as one of our most important functions of physiology after elimination, di ba? Ulit, oxygenation, fluids and electrolytes, nutrition, temperature maintenance and regulation, elimination, urinary and bowel, rest and sleep, pain and comfort. Isa sila oh. Saka lang ang hygiene, safety and comfort. Okay? So dito, you must consider PCA as one of the concepts na hindi nawawala kasi post-op, naka-PCA ka. Severe pain, naka-PCA ka. Okay? Severe injuries, naka-PCA ka. Cancer management and terminal pain, naka-PCA ka. Hindi ang pwedeng PCA ka, wala kang private nurse, wala kang hospice care, oral lang ang iyong narcotics. Pero kung hindi mo na kaya talaga na mag-swallow or ma-aspirate na, syempre, ikakasya sa NGT. Kung wala kang nurse, wala kang caregiver, pwede bang NGT? Hindi rin. Peg tube, worst, naka-TPN na siya. Okay, naka-central line siya. Doon na siya sa hospital or hospice care. Hindi pwede na ibang tao ang magpe-press. Kaya patient control. Para veteran pain management, siya mismo makakaramdam. Siya mismo in control. Round the clock, plus PRN. Prophylactic kasi, before the pain becomes severe, mas better ang application ng gate control theory at ng passive and active theory of pain and sleep. Tapos dito, okay, increase fluids, increase diet and nutrition, ang neurotransmitters na dapat replenish, nakasleep ka. Proper oxygenation, para walang acidic na lactic acid accumulation, pag anaerobic ang respiration. You should teach the patient to check with the machine to calibrate na wag press and to respond to the alarm kung may alarm. At dapat ikaw na nurse na nag-handle
dapat nakalibate mo ng better, in-explain mo ang kay reason na kailangan nurse ang mag-refill ng narcotics and watch out for complications. Okay? Narcotics siya, kailangan i-dispense mo din siya. At may ST number din ang doktor na or usual oncologist or surgeon. Okay? Na nag-prescribe ng narcotics yan. Kasi kailangan niya mag-balance din sa dispensing ng kay hospital or ng source. Ang CVS Pharmacy, natitrace na kung sino nagda-drug sa states kasi nga makikita sa kanilang system, may bottleneck dito, may ganito, natitrace na statistics. Kasi hindi prescribe ng doktor na to, tapos mas in case of nagdo-double, ka pa, nagsi-second opinion ka, nagdo-doctor shopping, yun pala, in-abuse mo Ritalin, ang anak mo na may ADHD, dalawang doktor ang pinapakonsultahan mo, ang anak mo may ADHD pa rin, ikaw ang bongga, ang high. Kasi ang Ritalin, ang Dexedrine, ikaw pa rin titake. Na-discover mo na kaya-kaya. So, wala namang mali sa bata. Hindi naman ako irritated sa bata. Oo, ang bata hindi nakapag-concentrate, kilos pa rin ng kilos kasi ikaw ang nag-abuse, madidetect yun. Okay? So dito, pain lessons, so switch the pain medicine, okay? Dito, before the pain becomes severe, kailangan may control and watch out for allergies sa pain medication, your hypotension, and of course, respiratory depression, and all the effects of narcotics such as constipation, urine retention, drowsiness and sleepiness, and somnolence is not a good sign. Lalong lumalala. Okay? So, watch out carefully sa older adult, very young, very old, may sleep apnea, obese, kasi mas mataas ang pain medications given, pero ang kanyang kidneys ganun pa rin. Kung tumataba ka, lumalaki ba kidneys mo based on your body structure? Hindi. Kaya sa obesity, magsisuffer ang kidneys. Ganun din ang size ng heart. Kasi kung lumaki ang heart, late stage na yon. That's cardiomegaly, may CHF na yon. Muscular ang heart, hindi naman fat. Di ba? That's why, okay, fatty liver disease, cardiovascular disease, PVA, coronary artery disease, and kidney problems, mangyayari pag obese ka kasi ang ratio ng body sa main mga nut tissue, sa mga basta main components of your factory is actually not okay, in homeostasis. Not to measure it to the function that is expected, overworked. Okay? So dito, okay, if you haven't used opioids in the past, kailangan may skin test. Watch out for toxicities, respiratory depression, and if you need high doses of pain relief, kailangan mo na ng monitoring, kahit naka-TPN, kahit naka-pump, may overdosage pa rin. So, you have to okay, take note of this, i-screenshot nyo na lang. Kasi lahat ng principles sa application sa mga tests niyo eventually will go back to this. Provide other measures first. Huwag ka na mag-injure sarili mo o mag-harm na may cancer ka na nga, tapos kung ano pang pinagagawa mo na lalo lang nadadamage ang organ mo, lalo lang na-occlude ang TPN mo. Tapos, dahan-dahan muna, na-try mo na ba lahat na methods? Trace mo na muna. Tapos, better ang pain management. Kung round the clock at PRN pa, at nagpapahinga pa, mas better ang pain control, monitor mo na lang ang grabe ng mga adverse effect kung hindi yan mangyayari, hindi ka magiging addict. No chance for addiction, lesser chance for addiction, lesser pain medications given, and greater pain control. Ayan siya, this overdosage. May bolus na, may control. That is why PCA is one of the most effective in all pain managements. Kasi kahit hindi pa kailangan ng PCA, kung talagang ma-arts, donitic, okay, hindi kalyotic, donific, yan. Kasi psychological ang pain, kasi ang pain is a personal experience. Di ba? Preference and participation niya. Okay? Kung gusto niya yan, ibigay sa kanya. Psychological ang pain niya, psychosomatic, ibigay mo sa kanya until therapy is effective. Okay? So those are the principles na nakasummarize dito. And that ends our parenteral therapies. Okay. So since it is 11, as I have promised to you, I will just record tomorrow yung inyong mga test nito. Pero, ang inyong mga answer keys dito, I will not be giving this answer key to you. Okay? Sa dalawang set nyo, I will, okay, do that first in the morning. Gising ng BFF ko, pag alis niya, I will do the rationalization nito. Okay? I have the rationalization here, but I'm not supposed to give this out because this is controversial, confidential, and okay, terroristic. So, yan yun. Hindi, research question pa lang naman to sa NSSBN. Hindi siya literally the same daw ng name. Name lang parang binago. Imbes na 23-year-old, nilagay na 32-year-old, binaliktad lang. Di ba? Matitrace pa rin ng AI yan na nakapost sa ganitong webpage. Ang source, ang bakla.
Hindi ko pwede bigay sa inyo kasi no matter how you say na we will not post this, may possibility pa rin. So ang gagawin ko is, okay, so ano na lang, through the video tomorrow, mabilis ko lang na i-mention ang mga answer keys at ang rasyonale, okay, makikita nyo, doon nila picturean, at least sa inyo, ang footprint ng, ng mga answers na to. Okay? Plus more. I have a collection of almost all subjects nito. Pinamigay ko yung basa kay Sir Uro. Yung mga updated kasi, so hindi na natin ma-handle. So I asked for an apology sa inyo na ang topic ko, hindi ko pwede talagang yung ano lang, yung tidbits lang. So next time, we'll be doing a shortcut sa video kung magawa yung real coaching na Q&A. Nagbibigay ako ng core concept, dadaanan, but it will take 8 hours. Gift ko na yan sa inyo sa one quest. Kailangan mag 100% kayo para merry ang Christmas namin and next year namin promising. Di ba? Okay? Now, ano pa? Apart from that, size 9 ako sa shoes. So, joke. Ano pa? Maliban sa mga tong test na to, may mga innovative ako na nandun sa G-Forms at updated. Forward ko na lang din. Okay, kasi nga, magawa mo yun eh. Magagawa nyo yun, may rationale na after. I-program ko na lang na pag-click nyo submit, nandiyan na kaagad. But you have to do that after our session sa December 2 at after nyo ma-browse through lahat ng mga videos. Kasi gagamitin ko din ang video sa sa archive namin. So, gagalingan ko na. Kayo na ang pioneer ko ng mga customers. Kung sa prostitute, sa big night kayo, kaming launching ng club. Kayo ang aking mga first customers. Okay, so feel free, don't be shy. Feel free to suggest certain things. Kasi nga, the coverage of my wing is assessments, diagnostics, and procedures, which I'll do through your notes, through the videos. And saka, sa next session natin, gagawin ko isang 6. Okay? Hindi ka pwede or 3-3. So, ano ko sa chat room nyo, magpo-post ako ng suggestion nyo kung okay lang ba sa inyo or hindi available talaga sa 2 na may 3 hours sa umaga, tapos mag-test kayo after, may 3 hours sa hapon o sa gabi. Kasi pag dinikit kong 4 hours, para kagaya nito, di ba? Sayang oras. Tapos hindi ko na ma-assure na ang pre-test, ang post-test ma-post-test. Di ba? Disadvantage on my part, di ba? Kasi nga, ang 4 hours na naka-allocate, pero it's for the best nursing review center in the whole Philippines. Di ba? Nag-anniversary na pala. Mag-18 years na pala ako sa AIM-1 Quest. Nag-debut na ako. Kaya dapat mag-show na ako ng signs of maturity. Kailangan, okay? At the end of the day, kahit nawasak kayo at hilong-hilo, may take away kayo. Okay? So, ang mga notes nyo na yan, do not hoard lang. Okay, I'll give instructions on what to browse through. But for the time being, yung sa NCSBN na lang na summary, plus yung pointers nyo, tidbits of information, kagaya ng herbal meds. Yun muna, basahin mo lang. Okay? Para pag nag-Q&A tayo, pag-process, after the video, may instruction ako sa videos. Okay? For example, tomorrow, ipupull up nila ang post-test na to, na pre-test. Okay? To rundown. Plus, isa pang set. Ibibigay ko sa inyo ang link ang code sa Google Forms ng magiging post-test eventually pag hindi pa kayo pumasa sa mga sa topic na to sa pharmacology and parental therapies para may magagamit ka ng mga recent and research na real life questions para makalibrate at ma-assess mo sarili mo, ay, mahina pa rin ko dito, basahin ko pa. Pero, okay, your motivation will come from your insight or realization na kailangan mo pa rin ng concepts, okay, ng concept review. Pero kung kampante ka na, for example, expert ka sa OB, sa contraceptive methods, sa family planning, kasi ginamit yung lahat. Malaurak, ha? Di ba? Personally, hindi lang dahil na yung sa OB ward ka na di ba? Pati mga barkada mo, ikaw pa nagiging partera nila, at ikaw pa nagiging midwife nila, ikaw pa nagiging bad influence sa kanila, di ba? Sa contraceptive methods, sa lahat. So, na-master mo ng textbook mo kasi estudyante pa lang, ikaw nang tanungan ng lahat ng 7 mong kabarkada sa OB, di huwag mo na-update mo na lang, memorize mo na yan. Kagaya ng psych, it's easy to read and understand psych, and it's difficult to test. So, test ka na lang doon. Kasi we tend to read the things that are easy on our brain, kagaya ng MS. Pero yung jurisprudence, ang ethics, madali bang basahin? Rules sa Pilipinas, ganito. Kaya ako, ginawa ko, if you can visualize ito, baguhin ko na lang kasi ilalagay ko hindi ko siya encode. Di ba? Pagdusahan nyo, nabasahin ang penmanship.
Okay? Yung, i-mention ko siya na summary, pero kailangan kasi may notes kayo. Okay? The only way that I can assure myself na hindi magnanakaw ang intellectual property na yan, na pinaghirapan kong nakawin sa iba, hingin sa iba, at i-hoard at i-collaborate, consolidate. So kung hindi lang isang tao ang pinagnanakawan mo niyan, hindi ka na magnanakaw, di ba? You are a tyrant. Kasi ninakaw mo dito, hiningi mo dito, inaral mo dito, ang labas niya, okay, masterpiece. Pero tapos, kin-code mo, nakawin na ng isang tao, di ba? I-post niya sa internet. Ito parang unfair, nakulong ka pa, nakasuhan ka pa, na-reprimand ka pa ng NCSBN, strict sila, nagre-reprimand sila through email. Okay, note dito, ang gagawin ko sa lahat ng mga core concepts, hindi lang sa physical assessment, unahin ko muna for this week, physical assessment, diagnostics lab, specimen collection, health promotion and maintenance, kasi yung safe infection control, maraming tao magdi-discuss. So guys, sa health promotion and maintenance, OB, yan, normals, isa, dalawang lecturer. Tapos ako sa assessments na part, pero i-cover ko, okay, ang notes doon, okay, sa part kong assessments and screening, pati safety. Sa infection control, although dinidiscuss sa peri-op nursing ang infection control guidelines, dinidiscuss pa sa CD, ang guidelines ng CDC pati ng mga summary ng mga vaccination, bibigay ko na sa notes. Nakasummarize na. I-simplify ko nila kung ano ang must know na malamang na-mention ba ng teacher nyo, ng instructor nyo, pinapa-emphasize ng NCSBN for foreign trained nurses kasi iba ang case. Not because of the advancement in technology lang, but because of the procedure and considerations. Okay? So, parenteral therapies and dosage calculations, one down, but not fully down. Kasi may post-test pa kayo, may ihabol pa tayo na segments ng pharma. We will be doing the rationalization of this set that I provided to you, both ang basic care and comfort and reduction of risk potential. Ang BCC and RRP na to, saan to na component? Sa physiologic adaptation. At ilang percentage siya? Ang questions na yon, dapat familiar sa test plan. Ayan sa, ay, tinan mo naman yung tsura niya, parang kasing dumi ng love life ko. Okay. So, wala akong punan. Okay, so ito na lang. Tsagaan nyo na lang, ha? Let's short na lang to. So, ang di-discuss ko, di ba, majority ng health promotion and maintenance is one. Pero half nun. Kasi half nun, OBPDIA di ba? And gerontology nursing. Ang sa site naman, basic concept lang din kukunin ko, safety dito. Pero management, half akin. Half kay Sir Gian at kay Sir Oski. Kung anong nasa states nila doon. Rules, okay, transcultural concepts sila kanila, delegation sa kanila. Pero kaya supervision sa akin. Then, sa pharma, tapos natin parenteral therapies, from the statistical calculations, and med-add, i-reiterate pa natin nun through the drills. Lahat ng procedures andito. Lahat ng diagnosis procedures andito. Kahit sa physio adaptation, na may pathophysio ka, ang assessments na rin, plus treatments and drugs of choice mo dito. So, ma-handle ko rin halos lahat. Okay? Kaya, punda of everything, mag-concentrate na ako sa diagnostic tests and nursing procedures, but ang information, education, communication is one of the top of the line neglected. Yun mo nursing process, teaching and learning, communication and documentation, isa siya sa integrated process. So how is the question asked? How will you relate or what is the best response? How do you document? What is the sign or what is written that warrants further assessment to the doctor? Ba ganun? Ito naman judgment, discussion yan based on the principle case-to-case basis ka, di ba? Now, principle of care, kung ano pinaka-ethical, pinaka-considerate, depending on the condition of the person, transcultural, spiritual, itong mga based on inclusivity, social acceptance, and other aspects of care. Okay? Nursing process, kailangan systematic scientific process. Pero ang bulk dito na i-discuss ko, kasama ng simplification of the theories of health and wellness, ito, teaching and learning. Ito kasi, ang communication, teaching, learning, and documentation ang nakakaligtaan. Pero may notes ako dyan, in a nutshell, na ibibigay sa inyo na doon na kayo ikot-ikot. Kasi paikot-ikot lang naman, mahaba siya. Sa NCSB, I have a longer version of notes. I have NCSB notes nga simplified lang dyan, pero kulang siya Kasi tatanungin, alam mo na lahat ng mga torts, lahat ng mga, di ba? Okay, torts, lahat ng
mga applications of jurisprudence, pero ang laws, di ba? Specific na laws sa pharmacology nga lang. Di ba? Sa laws sa abuse. Okay? Laws sa emancipated laws. And sa states, iba. Di ba? Ang Roe versus Wade, hindi na siya pwede. Sa pag-therapeutic abortion, kahit na placenta previa, hindi ka pwede dilatation and curettage. Di ba? Hindi pwede ang OB sa ngayon. Although, ngayon lang yung nangyari kasi ngayon lang ang shift, pero it actually won last year. Republicans dominated that vote. So they have adjusted that. And rhetorical ang mga questions na anticipate nyo hindi, concepts na rin madami daw sa contraception, family planning, responsible parenthood. Pero ang question doon is usually extensive, whatever is controversial, whatever is entry level and very common, and is very critical. Yung mga hindi siya common, pero mamamatay ang pasyente mo kung di mo alam to. Very significant. Kagaya sa specimen collection, occult blood testing. Hindi mo in-explain na, Dok, pindala ka namang sinabi 3 days ago, tapos occult blood ngayon. Basta ha, i-notate ko dito na occult blood testing was actually requested yesterday. So hindi siya ganun ka-accurate kasi 3 days before, dapat mag-indulge ka na ng dark-colored foods, NDCF. Pero pwede naman mag-adjust hindi naman siya mandatory. I-label mo lang. Di ba? So dapat alam mo ang mga bagay-bagay na yan. So we will discuss until we end this 11:15, okay, we'll just cover yung pharmacological and federal therapies. Then tomorrow, okay, I will, first thing in the morning, rationale ng dalawang test nyo, plus yung inyong pointers, yung inyong review schedule. Bahala kayo kung kailan nyo i-fill up yon, pero may checklist kayo ng mga bagay-bagay na dapat nyo basahin, ang link sa material sa pinamigay sa inyo, ang heading, pati ng mga tests after nyo nabasa, plus ang video. Gawin natin systematic. I am doing this for you, pro bono, okay, kasi nga gusto ko makita din na at the end of the year, okay, pag kumuha na kayo ng exams, nag-improve kayo sa component ng parenteral therapy, health promotion maintenance, BCC, and reduction of risk potential. Kasi sa comprehensive, yung pinakamababa nyo. Okay? And it will reflect on me. Lahat na mababa dun. Pero kailangan mataas na sa mga components na na-discuss ko. Okay? So thank you guys for the night. And rest assured, this is just your warm-up. Hindi lang, wala lang tayong dalawang session pa. Marami pa mga free sessions even after the schedule. Just make sure that you have balanced everything. Itulog ko inaantok. And thank you guys. Hope to see you sa Facebook na nagpasalamat na nagyabang na sa ex mo na look at me now. Diba? So thank you guys. Good night.